Umonti ang mga turista sa Baguio City ngayong Semana Santa dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Apektado rin tuloy ang negosyo sa City of Pines. At live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kamusta ngayon dyan sa Burnham Park? Men, alam mo, mula umaga pa nandito na tayo sa Baguio City at sa pag-iikot-ikot nga natin, kapansin-pansin talaga yung pagkonti ng mga turista na dumadayo ngayon. At ang pangunahing dahilan dyan, syempre, yung pagtaas ng presyo ng diesel at mga produktong petrolyo. Isa sa pinakadinarayo ng mga turista tuwing Semana Santa ay ang Baguio City. Binansagang City of Pines, habol ng mga tao ang malamig na klima ng lungsod. Pero ngayon, kapansin-pansing maluwag ang daloy ng trapiko sa Cannon Road papuntang Baguio. Maluwag din ang Burnham Park ngayon at kahit nightlife na, tila kakaunti pa rin ang mga turista. Tuwing papalapit ang Semana Santa noong mga nakaraang taon, kadalasan daw dagsana yung mga tao at pamilya na nagpupunta rito, sumasakay ng go-kart at nag-enjoy nung kanilang bakasyon. Pero ngayon daw, aminado yung mga negosyante rito na matumal ang benta dahil sa kakaunti lamang yung mga turista. Kaya inaasahan nila magdadagsaan pa rin at magkakaroon pa rin ng peak yung tourist attraction dito sa darating na Sabado at Linggo. Ang pamilya ni Sydney, ikinagulat na kakaunti lang ang mga tao ngayon. Pansin ko po parang this is my second time around and the people, it's more or less not like nung mga first few punta pa po namin because maybe pagtaas nga rin po ng price ng gas and it's really expensive. Sina Vivian naman, gumamit ng electric vehicle o EV sa pagbiyahe mula Manila para makatipid sa gastos sa gasolina. Ay malaking advantage kasi imagine kung gasoline yon, ang full tank almost 3,000 plus. Ayon sa Tourism Office ng Baguio City, kalahati ang nabawas sa mga turista sa lungsod ngayong Holy Week kumpara noong isang taon. It's really a challenge these days for many of our business enterprises, our tourism enterprises, in terms of the number of guests and tourist arrivals that we are observing right now. Hopefully, it can still improve. Ang mahinang dating ng mga turista, ramdam, maging ng mga pampublikong sasakyan dito sa Baguio. Dagdag mo pa yung mababang booking rate ng mga hotel. Katunayan, noong mga nakaraang taon, Lunes Santo pa lang ay nagkakaubusan na ng mga booking accommodation. Mayan, nandito nga tayo ngayon sa bahagi ng Burnham Park kung saan nagkakaroon or merong night market or food park na tinatawag. Makikita ninyo yung mga kapatid natin na nagdadagsaan mula pa to alas 9 ng umaga. Alas 9 ng gabi. Pag umaga, parking lot to pero kino-convert nila pag gabi na, mga bandang alas 7, wala nang mga sasakyan dito at nagbubukas na yung mga tents. So samut-saring mga pagkain yung ino-offer dyan na pinupuntahan nga ngayon ng ating mga kapatid. Pero ayon din sa mga nakausap natin kanina ng mga stall vendors dito, kumpara nung mga nakaraang taon, tila mas kakaunti nga daw talaga yung mga bumibisita sa ngayon. Kaya ang inaasahan nila sa mga susunod na araw daw, sana talaga magtuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga bisita rito. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Mayan. Tiyak na dyan ang diretsyo mo pagtapos ng live mo dyan sa food park na yan. Sana all. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.